Okay, ladies and gentlemen, sa lahat po ng mga nakakapanood, we are now again opening our session dito po sa issue ng DPWH, which is Department of Pambihira, Walangyaan at Hayop. Itong usapin na ito ay binubuksan namin at iniimbestigahan ang aming Blue Ibon Committee with our respected members, no, ang aming mga kapitapitagan, mga kasamahan dito ngayon. But I would like to present to you our honorable reactors, Jovelito TV official, at ganun din naman syempre ito pong ating matapang na babae. Nakasamahan nating reactor, Madam Bonita Pilapil. So we would like now to open our session for today para dito po sa mga maanomalya, no, na transaksyon o gawain nitong si Brother Jose o dun sa kanyang pong mga di umano'y mga maanomalya na gawain natin pong gustong bigyan ng kaliwanagan para sa inyo pong lahat, para sa tinatawag po nating transparency. At siya na rin na nagsabi niyan. So, the session is now open at marami tayong naipasa at nagbigay sa ating ng mga dokumento, exhibit, at tayo ay magre-review muna at alamin natin kung bago natin pasukan, no, yung mga iba pang mga pasabog na mga sasabog dito po kay Brother Jose. At yes. We will have only at least 3 minutes, no? Ibibigay natin privilege para makapagtanong, makapagsalisay itong ating kasamahang Kalingap Reactor na sa Jovelito TV official. At ganun din ito pong ating pong si Ma'am Bonita Pilapil. Okay, bago tayo pumasok, no? Uumpisahan ko muna dito sa ating pong recap. Paki-record na lang sa exhibit natin dito sa ating for the record, no? For the record. At bago ko makalimutan, Brother Jose, nakikinig ka ba? Kung gagamitin mo dito sa aming session, sa aming committee, na Blue Ibon Committee, na hindi ka makakasagot ng diretso, at i-exercise mo yung tinatawag na I invoke my right to self-incinerator, hindi ubra sa amin yan. Sapagkat pag nagkataon, ngayon pa lang, ipapakulong ka na namin kasama ng mga kalabaw mo. Kaya kung ako sa'yo, sumagot ka ng tama, sabihin mo ang totoo dahil pag nagkataon, ipapakontempt ka namin. Hindi ako magdadalawang isip at ang mga kasamahan ko at ang committee ito na ikaw ay ipakontempt. So malinaw sa atin yan, Brother Jose. So ngayon, reviewin lamang natin dito, no? Una, digit sa lahat, yung issue nung nakaraan, kung titignan po natin, 37,000 na pinag-uusapan, kalabaw, no? Hindi ko alam eksakto kung ito ba yung mag-ina. Pero babalikan na lang natin yan sa mga susunod at siguro napanood nyo na rin nung nakaraan. No, 52,000 na issue ng kalabaw. At dito nga yung pumapasok din yung kinasama ng loob ni Tita Flora, no, dun sa 5,000 niya na ibinigay, hindi na isama para maidagdag para sana dun sa kalabaw ni Brother Jose. At the rest is history. Napanood nyo na yan at nandinig nyo na rin naman ang kanyang mga paliwanag at ang paliwanag ng mga reactors. So, iba pa yan. At ito pa yung isa pang sa mga issue na ibinabato kay Brother Jose, makinig ka, at mamaya itatanungin kita tungkol dito. Yung na-vlog na rin at natalakay na rin nila Kuya July Paunil, Bonita Pilapil, nila Jovelito at ng iba pa, nila Direk Noelsa, ay patungkol naman dito dun sa sponsor na taga London na nagbigay sa'yo. No? 3 beses, which is yung 12,096.61. Ito naman ay in fairness na naipadala o nakarating, no, ng maluwalhati naman, salamat naman doon po sa patutunguhan. Siguro parang Brother Jose, parang siguro ito yung pakagat mo, no, para magtiwala sa iyo. Siyempre yung unang bigay, kailangan kunin mo ng maayos at ibigay mo ng maayos. Para yung susunod, yung mga susunod, hindi ka na paghihinalaan. Ganun siguro yung style mo. 12,096.61. Ang sabi dito, this is under reference number o PIN number na 12762042210. At kung di tayo nagkakamali, sa date na to ay January 13, 2022. Somebody has to correct me kung tama po yung aking pagbasa. At dito nga, pumapasok na ngayon itong dalawang magkahiwalay na 10,000 na ikinasama ng loob ng sponsor sapagkat wala na po siyang nadinig na balita kung ano po yung update. At ito nga ay kagaya na sinasabi sa vlog, sa reaction ni Ma'am Bonita Pilapil, ay natrace na raw nitong si Brother Jose kung sino itong nagpadala na ito. At ito daw ay na-vlog niya raw at panoorin na lamang daw niya. Ayaw niya na maghalungkat at papahirapan pa raw siya. At ito nga ay pinanood at hinalungkat kahit papano ng ating kasamahan, kagalang-galang na si Vice President Jovelito TV Official. Babalikan natin mamaya yan sapagkat
kulang yung aking oras at baka maghintay yung iba nating mga kasamahan na reactors para gustong magtanong. At ito ay bibilisan ko na lamang, no? Ito yung mga amount na hindi nakarating dun sa dapat na mapuntahan. 10,500, no? PIN number, reference number 12771342326 January 6, 2022. At yung isa po ay 10,000 with the PIN number 120-271-64531 at ito po ay September 12, 2022. So lahat po ng yan, itong mga figures po na atin pong nabanggit at nakikita nyo rin naman sa inyo pong mga screen. Paki-flash. Naka-flash na? Okay. Magkano sinabi natin? 12,096.61. Nakarating po yan. Samantalang yung dalawang magkasunod, yung 10,500 at 10,000 ay hindi na po makita. Kumbaga sa transparency, itong pagiging transparent na sinasabi ni Brother Jose ay malabo. No? Sa lahat ng transparent, pag nagkataon, ito talaga yung malabo. Kumbaga sa salamin na transparent, malamang ito po yung smoky, no, na salamin o kaya frosted na salamin na hindi mo makita yung pinaka-loob. Bagamat sinasabi mo na ito ay isang salamin. Kaya dapat magsalamin ka muna, Brother Jose, bago ka pumunta at tumalon sa ibang mga komunidad. Ayusin mo muna ang sarili mong komunidad at ginagawa. Yan ang pinupunto ng aking mga kasamahan. So, ang lahat po ng amount na yan ay napunta at tinanggap sa tunay po na pangalan ni Brother Jose. At kung inyo pong matatandaan ang inyo pong lingkod, no, hindi na natin in-specify pa na tayo ay nakatanggap ng isang komento na nanggagaling din sa sponsor na sinasabi niyang hindi naman ganun kalakihan. Subalit ito pong 2,000 na ito ay ibinigay para sana doon po sa pa-birthday sa lola ni Bina Morales na si Lola Rufina. Hindi natin alam kung ito po ay talagang nakarating sa kanya, nakatulong ba sa kanya na makatanggap ng ganitong halaga. O baka naman si Brother Jose ang nag-birthday kahit na hindi niya kaarawan na mga oras na yon. Yan ay ilan lamang sa mga katanungan na atin pong bibigyan ng linaw. At Brother Jobilito, kinasahan ni Pres Jobilito yung hamon ni Brother Jose na wag na siyang pahirapan at maghalungkat na lang doon sa kanyang mga vlog. At ito nga, nakapaghalungkat din naman ng mga questionable, no, at hindi maipaliwanag at kulang-kulang na mga dokumento. Kung pag-uusapan ay tinatawag nating transparency, na kung saan ito ay mapapanood po natin dun sa vlog po ni Jobilito. Suportahan po natin yan. Panoorin niyo po ang kanyang vlog, panoorin niyo na rin po ang vlog ni Bopil Vlog. Lahat po yan, no, mga kasamahan po nating reactors, sila Kuya July at ng mga iba pang mga reactors. So instead na makita yung gusto nating dapat makita, mayroon pang ibang natuklasan ang ating pong kasamahan na si Pres Jobilito. Ito naman ay patungkol dito kay Michael, no, yung bulag po na tinutulungan sa kanya pong pagpapatayo, pagpaparepair ng bahay, sapagkat nung natapos po, nung nagkaroon po ng ribbon cutting o house blessing, ay nagbanggit po si Brother Jose ng mga expense, yung source, kung magkano po ang kanilang nalikom at kung magkano po ang mga nagastos. So yung ito po yung nagsasabi sa bahay ni Michael, 126,400. Tapos may additional pa na sa mga ito yung mga binili ko kahapon na total of 12,000 plus yung sopa 4,000, ibig sabihin ay 16. Tapos yung sa sa transportation natin kahapon 1,000, bali 70 plus yung mga pagkain natin ngayon. Bali nakalikom po tayo ng sa mga sponsor natin kay Michael, nakalikom tayo lahat ng 126,400. Tapos yung labor cost natin, i-breakdown po natin 40,000, tama ba, no? 40,000. Tapos yung mga resibo ko na naipon sa materyales, 39,579. Yung ibang resibo, may nawala yata akong resibo, pero konti man lang yun, hindi ko na resibo. Tapos yung sa kuryente, bintana, kahoy, poste, tubig, wala yung resibo. Nilista ko na yun. Lahat doon sa kuryente, bintana, kahoy, poste ay 17,580. O ito po yung natin, nilista ko. Bali, ang total lahat ng nagastos ay 97,177 plus yung lahat ng sponsor kay Michael 126 minus 97,000. Meron tayo 29,000 na hindi na resibuhan. Yun yung mga binili ko na ng mga nauna na hindi ko na naibigay yung resibo dito. Yan po. Tares ka. Kapal na mukha mo, Brother Jose, ha? Oh. May question?
sa bahay ni Michael, ang laking halaga ng na pera na pinadala ng sponsor. Hindi lang po 100,000 pesos. Anong itsura ng bahay? Bago tayo dumako sa bahay na yan, dito muna tayo sa pera. Nagastos 126,000. Tandaan po ninyo ha. O, meron tayo dito magko-compute. 126,000 nagastos. Daw. 126,400 o 800. Ay ko, nabingin na yata ako. Plus may additional pa. So, ibig sabihin, 126,000 ang nagastos. So, may additional pa. Mayroon pa doon, hindi pa nakasama sa lista. Oh, wait ha. Ini-explain ko lang. Teka muna. Bakit 126 lang? Ang nakalista diyan. Yung 126, di ba may pinahabol ka ba na 12,000 para sa lamesa? Para doon sa ano? Ano pa? Yung upuan? Bukod pa yung 4,000. Di ba? Bakit 126 lang? Una nga 126,000 pero meron pang ibang pera. Bakit hindi mo isinama dyan? Sa total, kung magkano lahat? Ha? Ang dami mong istorya. Ano man bilhin mo? Kahit bumbilya, may resibo. Bumili ka sa hardware, tutuktukin kita. Mahigit 29K. Hindi naresibuhan or unaccounted for. Mga kalingap, mga katekram natin. So, ano yung sinabi ko kanina? Asan ang transparency dito, Brother Jose? Diba? Kung unang-una sa lahat, sa hindi maliit na halaga ang 29K. Mga kalingap, mga katekram natin. Hindi mo naman pwedeng sabihin sa mga sponsor, 29K hindi naresibuhan. So, ano yung detalye ng 29K na yon? Diba? Ang gusto ko lang bigyan ng punto dito ay, diba? Hindi kompleto yung transparency na ibinibigay mo sa mga sponsor mo. 'Di ba? Kung magdidetalye ka ng isang bagay or mag-itemize ka ng isang bagay sa mga nagbigay ng sponsor, sa mga nagbigay ng pera sa iyo, dapat ultimo sa 5 duling nakadetalye yan, nakaresibo yan. Pero dito, bakit may lumalabas na mahigit 29K na unaccounted? So, nasaan ang transparency doon, brother? Yun lang ang tanong ko. Kaya siguro, di ba? Kaya siguro, itong dalawang sponsor na lumabas ay nalilito kasi nakakalito din yung pag-itemize mo, no, ng mga perang naitulong. Although naitulong, pero may mga certain amount na, kagaya na sinabi ko kanina, unaccounted. Dito tinignan natin kung talaga nga namang merong transparency at tama ang kanyang mga sinasabi. So 126,400 ang sinasabi ni Brother Jose na kanila pong nalikom. Kaya lang medyo magulo lang talaga sapagkat mayroon siyang binabanggit na 12,000, no? Ito yung sinasabi ni Jovelito na 12,000 na table. Yung table ba ay 12,000? Well, let me correct you, Panyero, Jovelito at Bopil. Yung 12,000, meron talagang 12,000 na table, lalo na kung ito ay dadaan under the table. So, malinaw na malinaw yan. At ayoko nang maging specific dyan kung sakasakali na ito talagang 12,000 ay para doon sa table. Kasi hindi malinaw no? Pero posible naman talaga yan. Marami talagang table na under the table. So, yung sopa ba is 4,000 at binanggit din yung 1,000 na para sa transportation na kanila pong nagamit at ganoon din naman sa kanila pong pagkain. Siyempre, hindi mawawala yan sa pangmukbang ni Brother Jose na talagang 2,000. So, kung susumahin, kagaya ng pagsusuma ng ating kagalang-galang na si Jovelito TV Official, 145,000 po, 400 pumapatak ang lahat po ng yan. So, dito nagkakaroon agad ng question sapagkat ano ba yung talagang sinasabi ni Brother Jose? 126,400? O kasama pa dito yung table na 12,000 o yung 4,000 na sopa? O wag na nating isali yung pagkain at yung transportation? Alin ba dito talaga? 145,400 lahat na o 126,000 lamang? Yan po yung mga hindi maipaliwanag at magulo talaga. So sabihin na natin na mag-focus tayo dito sa 126,000 lamang. No? Definitely, ito po yung pera na nalikom, yung kabuuan. No? Because we assume that this 12,000, 4,000, 1,000, and 2,000
ay mga expenses. So, mamaya natin yan pupuntahan. Bukod dito, let me repeat again, no? With the permission. Okay lang ba? May oras pa ba tayo? Meron pa naman siguro. Na itong breakdown na sinasabi ni Brother Jose, na nagbanggit siya ng halagang 40,000, hindi ko alam kung para saan man, materialis ba yan, or any other expenses, at nagbanggit din siya bukod dito ng 39,579 para daw po dun sa mga materyales na tinatawag. So ito po ay may total na ngayon na 40,000 plus 39,579 na 79,579. At pangalawa, nagbanggit din po siya na ilan lamang sa mga gastos o expenses, yung tinatawag po natin kuryente, no, meron diyang bintana, na kahoy, poste, na binanggit niya rin naman na nagkakahalaga po ng 17,580 pesos. So sa makatuwid, yung binanggit ko kanila na 79,579 total sa 40,000 at 39,579. So kung susumahin natin ang 79,579 dun sa kanilang breakdown kanina at ganun din naman sa mga iba pang gastos materyales, kagaya ng kuryente, bintana, kahoy at poste, na kanyang pinagmamalaki with a total value of 17,580. So 79,579 plus 17,580 equals 97,159. Malinaw po yan. At Secretary, paki-plus po sa screen yan para malinaw po tayo, para transparent. Thank you. Thank you. May question? Yeah. So balikan natin para mas magulo, lang, no? Kahit ako naguguluhan ako eh. 126,000, sabi ko nga kanina, mag-focus tayo dito sa 126,000. At mayroon po tayong expenses, mga nagastos, kagaya ng ating pong naipakita at naipaliwanag na nagkakahalaga po ng 97,159. So sa makatuwid, 126,000, no? I-round up na lang natin. 126,000 minus 97,000, that would be 29,000 balance left, no? Yung lumalabas na sinasabi ni Brother Jose na walang resibo. So, kung pag-uusapan natin ngayon ang transparency, nasaan ngayon yung mga resibo nito? Sapagkat doon sa sinasabi ng aking panyero, no, ng ating kagalang-galang na reactor na si Jovelito, na dapat kahit sa kahuli-hulingan o kaisa-isang sentimo, dapat yan ay nakatala. Dapat ito ay nakarecord for transparency na iyong pinagmamalaki. Ano ang isang patunay na ikaw ay hindi pwedeng mag-against sa amin o mag-upo sa sinasabi namin kahit sentimo ay dapat nakarecord? Itong ipapakita ko sa iyo ngayon ay nanggagaling sa iyo, sa iyong bibig mismo. Dapat kasi talaga kwentado yan. Kahit maliit na sintabo, kwentado yan para alam mo kung kumita. Malinaw na malinaw yan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa amin na kaya ka walang resibo. Itong mga miscellaneous na yan ay maliliit lamang. So ano ba ang totoo? Yung sinasabi mo, dapat kahit sa maliit na sentimo o halaga ay dapat na inire-report, itinatala? O baka naman sinasabi mo na hindi na kailangan itala sapagkat ito ay mga maliliit lamang? Alin sa dalawa? Alin sa dalawa ang gusto mong pasinungalingan? Sapagkat isa man doon sa dalawa na yon ang gusto mong pasinungalingan, ibig sabihin, ang kakabagsakan, ang kakalabasan, sinungaling ka pa rin. Sapagkat sa iyong pananalita, sa iyong salaysay nang galing ang lahat ng yon. Doon pa lang contempt ka na. Paano yan? Tapos mayroon ka parang karapatang napunahin ang ibang komunidad, mag-defend kay Dave, samantalang yung mga kaso mo dito, hindi mo ma-defend. What? Surprise ba? Na-surprise ka? Nag-uumpisa pa lang tayo, Brother Jose. Nag-uumpisa pa lang tayo. So, paano mo ipapaliwanag yan, Brother Jose? Hindi ka ba nahihiya dun sa mga sponsor, no? Itong mga sponsor na yan, hindi naman lahat talaga mayayaman yan. Mayaman lamang sila dun sa kanila pong kagandahang loob, sa kanilang mga puso, mayayaman sa kabutihan. Yun ang kanilang puhunan. Ibinibigay yan sa'yo, yung mga halaga na yan, para maitulong dun sa mga taong dapat tulungan. Sa makatuwid, kung itong mga taong dapat tulungan, yung tulong na dapat sana ay para sa kanila at hindi nakarating at nababawasan, at ikaw mismo ang gumagawa ng mga sistema na ito na hindi tama, ano sa tingin mo ang pagkakakilala mo sa iyong sarili? Ikaw ba ay totoong charity vlogger? Ikaw ang kalabaw ba, ibinenta mo na?
Ubus na. Ha? For sick and put on his hand, no hand, kalabaw is the end. Yaw. Kamusta mga kalingap, mga kadonis, mga katekram? Kamusta na ang kalabaw? May kikwento ako sa inyo. Eto na. Here we go. I used to watch BJ. Kapambihira is the man, and send him money for sick and put that needs a hand. Wow! Batang may sakit ay dinedma, perang padala finish na. Pinili pala ng kalabaw ng bruhaha. Sponsor na buwiset, hindi matanggap ang sakit. Kulang ang budget, nagpaparinig pa pambihira ang kulit. Makinig. Gayahin natin si Gab Valenciano para dito kay BJ. BJ maloko, di naman disente. BJ Dorobo, piling inosente. Eto naman, nung hindi pa katulog si BJ ng alauna. Tita Flora, pikit ka na ba? Natutulog ka na ba? Oo, BJ, hate na kita. Ayaw na kita, black na kita. Langit, lupa, impyerno, BJ, yung bagsak mo. Puro kalabaw, edi wow, edi meow. Si Tekra may dinidira pa, yun pala may traso sa sponsor, si Jose. Sponsor na buwiset, hindi matanggap ang sakit. Kulang ang budget, nagpaparinig pa pambihira ang kulit. Tita Flora, pikit ka na ba? Natutulog ka na ba? Oo, BJ, hate na kita. Ayaw na kita, black na kita. Langit, lupa, impyerno, BJ, yung bagsak mo. Puro kalabaw, edi wow, edi meow. Si Tekra may dinidira pa, yun pala may traso sa sponsor, si Jose.